question po. Ay, next question agad. Sige. Ano ang next question? Ano naman po, about sa family, the same problem lang din po. Paano Uy, po usapang natin... pamilya tayo Kasama kasi yan sa nakalist sa Payo Center Yes, na pag-uusapan, usapang pamilya. yes. Which is one of the most topic na painful pag-usapan or pinaka-sensitive din pag-usapan. So, continue lang natin yung last have and serve pa rin, lalo na family natin yun. Mas lalo dapat natin gawin sa kanila para ma-win sila. And one day, sasama sila na magtutuloy-tuloy na maging disciple ng Panginoon. Yes. Una sa lahat, wag lang nating panghinawaan yung panalangin. Kasi yun din yung iniiyak ko Iniiyak ko lagi pamilya ko. Lord, everyday, Lord, yung pamilya ko ganito. Lord, ganito yung pamilya ko. Tapos ako naglilingkod sa'yo. Lord, isave mo po sila. Lord, ibalik mo po sila kasi nagsisimba na nga lahat So, yung faith, sabi sa word ng Lord, ako pinanghahawakan kong verse, yung, I forgot the exact verse, pero sabi doon, if I believe in you, me and my family will be saved. Ayun. So, we will serve the Lord together someday. For our next question, tatlo pa, no? Opo. Tatlo pa ba? Ayun, Opo. sige. So, next question. Ano naman po, interest niyo po kasi to, so naisip ko rin po na. Teres ko, sige, gusto ko yan. Ano po, before po kasi tayo mag-plan na mag-podcast po tayo together, narinig ko na po na into politics po kayo. Ito, ang ganda ng topic. Yung LGBT, gusto ko talaga pag-usapan. Okay, tapos family. Then, politics. Sige, continue. Meron lang po akong 2 main questions kasi po, ngayon lang po ako nagiging open pagdating sa politics kasi parang nagiging reason din po siya ba't nahihinder yung expansion ng pag-spread ng gospel. Nagiging hinder. Okay, sige. Opo, naging hindrance po siya for many people kasi minsan po ginagamit na lang po yung word ni Lord for front para maging maayos yung something or ano po. And dahil po doon, sabi ko, may factor pa rin po pala yung politics even kahit sa pagsisimba. Kasi po, pinag-pray po yung politics, di ba po, for whole nation, kagaya nga po ng tinuro ni Pascal earlier, yung mga challenges po beyond Philippines or outside Philippines. And yun po yung tanong ko, paano po namin i-engage yung sarili namin sa politics? Kasi nga po, kadalasan ng mga kabataan ngayon, ang focus na lang po is yung kung paano yung happiness, paano po namin i-deal yung araw-araw, pero wala na po kaming pake for the future. And future includes politics. Politics. So, whether we like it or not, may politics kasi. Paano po namin i-open or mag-start to care for politics po? Bilang kabataan. Una sa lahat, if you have care for your future and your future generation, simulan mong magkaroon ng care ngayon sa politics. Bakit? Nasa atin ang pagboto Nasa atin ang desisyon. Ayan. Ganda talaga. Kasi magbablog talaga ako about politics. Naunahan mo lang ng tanong ngayon. Papahapiawan ko na. Okay, so paano nga ulit yung tanong? Paano kayo magkakaroon ng care? Paano po kami magiging effective citizen ng isang country? Paano po namin i-engage yung sarili namin sa politics? Knowing na youth po kami. Knowing na youth kayo. 16 ka, pagdating ng 17, 18 yan, makakaboto ka na Okay. So, yun nga, ang unang sagot ko, if you have care for your future and your future generation, kailangan may pakita sa politics. Bakit? Yan yung bukod sa number 1 trending, yan yung kapag kasira ang politics natin, yung paggugobyerno ng mga nakaupo. Ayan. Apektado lahat Biruin mo, dapat mayaman ng Pilipinas. Lahat na sa atin. Lahat na sa atin. It's just, ginagamit lang yung politika ng mga mayayamang tao. Ayan Medyo deep yun. Kasi sa loob ng politika, may kumokontrol dyan And because of politics din, maraming nag-i-interest kasi may pera dyan. Actually, nagtanong ako kay Pastor, ang daming kumakandidato nung kumandidato ako. Ang daming kumakandidato, akala ko po 500 lang pwedeng matanggap. Ganyan kasi akala ko maglilingkod lang. Pero, ang daming kumakandidato, kung ganun yung matatanggap lang, bakit ang daming kumakandidato? Ang dami namin sa orientation ng COMELEC. Yun pala, sabi ni Pastor, may pera kasi dyan. So ako, pumasok ko ng politics, hindi ko alam na may pera doon. Alam ko lang maglilingkod ako So, I have care for the future. At future generation ko. Magiging mga anak ko, apo ko, someday. So, that's why, nagkaroon ako ng pake sa politics, dating wala naman. Tapos, isa pa doon, kung ganun yung laro ng politika, magulo. Madumi, actually. At I thank God kasi may Vico Soto tayo na ehemplo, napakagandang ehemplo ni Vico Soto, yung baby ko. Kiniklaim niya na po yung baby ko. Ayan, so, yung bibiyan ng lahat ng mga gusto ang tamang paggogobyerno. Ayan, so, saludo ako kay baby ko. Ayan. So, pag hindi natin, lalo kayo mga kabataan, pag hindi ako kabataan pa rin naman ako pag hindi natin pakikialaman kasi, or wala tayong pakialam sa politika, parang sinabi natin, wala na kayo dyan, dito kami.
Dapat nga may Kristiyanong mamuno sa gobyerno. Yung talagang as in may takot kay Lord. Si Vico Soto, Kristiyano yun. Wow. Palaki siya ng Christian mom. Okay. Ayan. At Kristiyano siya. Ayan. So baka naman, baby ko. Siningit talaga. Hindi, joke lang. Ayun, saludo lang talaga ako kay baby ko. Hindi, kay Vico Soto. Kasi nga, isa siyang magandang ehemplo. Nag-message niya ako sa kanyang email eh. So, i-engage ninyo yung sarili niyo, pag-aralan ninyo ngayon, mga kabataan, pag-aralan ninyo yung galaw ng politika. At ano ang maitutulong ninyo someday pag kaya nyo na. Pero ngayon, may kaya kayong gawin. You should campaign. 16 years old ka, pag mag-17 ka na makakaboto ka na sa SK, ang alam ko eh. So, campaign. I-educate mo yung tao, paano bumoto ng tama. Kasi ngayon, meron akong mentor na sinasabi, bobotante daw, marami daw bobotante. Medyo masakit pakinggan kasi bobotante. Ayan. Kasi pag may naabutan, kung sino yung nag-aabot yun yung iboboto. Hindi pala ganun. Tanggapin mo lang. Tanggapin mo, pero alam mo na, pagka nag-aabot yan, pagka may binibigay yan, para iboto siya, it means, bumibili ng boto, anong gagawin yan pag nakaupo na? Diba? So kung tayo, hindi tayo well-educated, kayong kabataan, pag hindi kayo well-educated sa politika, gagamitin lang kayo ng politika, ng mga politicians, na mali ang motibo. So, bilang kabataan, mag-engage kayo sa politics kasi isa yung malaking epekto sa magiging future ninyo. Ganon. So ako kaya rin ako nag-pursue tumakbo kasi nga nung nag-election, 'di ba? Kasi gusto ko tamang paggogobyerno, pero kung walang takot kay Lord yung mga maggogobyerno diyan, malamang sa malamang anong mangyayari diyan kung talagang walang takot kay Lord, 'di ba? So bilang Kristiyano, ako praying ako na yung mga Kristiyano talagang mag-involve sa politics. Kasi sila yung mag-stand sa truth. Wag lang makain ng sistema. Ganun. Wag lang magpakain sa sistema, mag-stand sa truth, mag-stand sa tamang paggogobyerno. Kasi noon naman hindi naman totally politics. Di ba? Pero politics na din yun. May kingship. King, may queen, tapos sila yung mamamala. Parang gano'n din. Sa rin naman president. Yes. Di ba? Vice president. Ganun lang din naman yun. Politics pa din. Di ba? Kailangan nyo mag-engage. I-educate nyo muna, una sa lahat, ang sarili niyo paano pumili ng tamang iboboto. Pangalawa, sana maraming mag-involve na mga Kristiyano sa politics. Kasi sumisigaw tayo ng change. Nangangarap tayo ng pagbabago. Pero yung binoboto natin, same pa din. Sila pa din. So, paano magkakaroon ng change doon? Huwag tayong mag-expect ng bagong resulta, magandang resulta, kung old pa rin yung ginagawa natin. Old pa din yung binoboto natin. Or, meron kasing old na nanunungkulan, na good naman silang magobyerno. Pero meron kasing mga old yung ways. Talagang pampupolitika yung ginagawa. So, educate yourself bilang kabataan. At pag na-educate ka, i-educate mo din yung kapwa mo kabataan. At nawa, ma-involve kayo sa politics. Pero make sure, pag pumasok kayo sa politics, matibay yung paninindigan ninyo. Na you will stand for the truth and to serve other people. Hindi pang sariling gain. So, educate nyo muna, then pag-aralan niyo yung galaw ng politika natin ngayon. Bukod sa marumi siya, kailangan ng pagbabago doon. Kung pare-parehong tao lang din yung uupo dyan, huwag na tayo mag-expect ng bagong resulta. Di ba? Kasi may mga bago din naman na kumakandidato. May mga bago din kumakandidato. Pero, pag ang galaw katulad din ng mga galawang bakaw ba? Galawang buwaya din. Pag ganun din yung galawan, mag-isip-isip na tayo bilang isang botante. Yes. Diba? So, may add ka doon. Baka meron kang naiisip na pwede nyo pang gawin bilang kabataan para makapag-engage kayo sa politics. Yun po yung parang follow up question ko po. Kasi yun nga po, bilang Christian tayo, paano po natin i-explain sa mga tao na may sariling paniniwala? Ay, paano po natin sila hindi naman po siya i-contradict since opinion po nila yun. Pero po, biblically, meron po tayong truth na pinangahawakan. Paano po natin i-explain sa kanila na may paniniwala tayong ganito, knowing na meron po sila sariling views when it comes to politics? Paano po yun? Paano natin, i-insist ba natin sa kanila or just to explain to them? Just explain po sa kanila na ito yung iboboto ko kasi meron pong factor na Kristiyano siya, and meron siyang truth na pinangahawakan through the Bible, tapos hindi niya po matanggap kasi may sarili po siya. Paano po natin i-share sa kanila in biblical way? Biblical way. Biblical way po. Paano natin i-share yung principles natin in biblical way na sa pagboto? Ito iboboto ko kasi ganito siya, ganon. Okay. Kasi naranasan ko po yun. Ano po kasi ako sa school, meron po ako, hindi naman po siya like literal na leadership, but naging part po ako once na and kadalasan po sa kanila, hindi po sila bumuboto ng may prinsipyo po talaga, yung may pinangahawakan na advocacy or ganun, or may paniniwala. And binoboto lang po nila yung kung sino yung sikat, sino po yung, kilala. ano po. And meron po tayong word ngayon na sinasabing clout na
tumatakbo lang po sila kasi gusto lang nilang makilala, ganun. Yun po yung gusto ko ipakita sa kanila na bilang taong may sariling paniniwala and bilang taong may advokasya, parang gusto ko ipakita sa kanila na mas may purpose yung isang tao kasi may ganito siya, hindi dahil sikat lang. Yung sikat lang yung iboboto mo, ganun po. Okay. So, sa akin, for me, in biblical way, yung nag-lead, pag babalikan kasi natin sa Bible, yung mga nag-lead doon, although imperfect sila, anointed by the Lord, naging king. Okay. Medyo, actually, hindi ko ganun kagamay yung politics sa Bible. Pero, yung principles na pwede nating i-share sa kanila, if they want change, syempre, iboto nila yung talagang may takot. Una sa lahat, may takot sa Lord. Pangalawa, tama yung prinsipyo. Kaya nga, dapat i-educate natin sila na hindi lang, oo nga, sikat siya, ano magagawa niya? Di ba? Actually, marami nang tumakbong sikat nung sa politics natin, mga hindi rin nanalo. Kasi, thank God, unti-unti na-educate din at nabubukas din ng mga mata ng mga botante natin. It's just, may mga technique lang din kasi yung mga politician kung paano nila makukuha yun ng tao. Bukod sa bibili ng boto, pinapanatili nilang mahirap yung mahihirap. Kasi, pagka naramdaman ng mahihirap na hindi na nila kailangan yung mga politician, ba't pa sila iboboto? So, ang technique ng mga politician, paramdam natin mahirap. Ayaw nilang umasenso, sumagana, umangat sa buhay yung mga nandun sa laylayan. Ganun. Pag biblical principles ang pag-uusapan, ng pagpili ng iboboto, may takot kay Lord. Namumuno na may takot kay Lord. Yun yung, sa ngayon na masasabi ko, namumunong may takot sa Panginoon. Kasi pag takot yan kay Lord, takot yan ng rap. Pag takot yan kay Lord, takot yan pabayaan yung tungkulin niya. Kasi nga, bilang Kristiyano, ang pinanghahawakan ng mga Kristiyano, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Pag nasa position ka, do it for the glory of God. Not for your glory, not for your own gain. Ganon. So it's just, pag hindi sila na-educate kasi ng tamang pagpili ng pagboto, mananatiling kung sino sikat, kung sino yung may inaabot, okay, sino yung mabibilihan, nila, yun na yun. Okay. So far, yun lang muna yung may share ko. Thank you po. Next question. Sige, next question. Ano,